Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at naririto tayo ngayon sa ating pong panibagong word of encouragement sa araw na ito. Tayo po ay manalangin muna bago po tayo magpatuloy sa salita ng Panginoon. O Diyos, aming amang nasa langit, salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay makapakinig muli ng inyong salita. Hayaan po ninyong dumaloy ang inyong kapangyarihan sa bawat isang manunood at makakapakinig ng salitang ito, Lord. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Lord. Amen. Amen. Alam niyo po ba na ang ating pong paligid po sa ating pong society ngayon, marami pong nagsasabi na walang nagmamahal sa kanila. Mga may asawa, sabi nila, di na sila mahal ng asawa nila. Ang mga anak naman po, ganun din. Di raw sila mahal ng kanilang mga magulang. So, talamak po sa ating panahon na maraming tao akala nila wala nagmamahal sa kanila. Pero isang good news po ang gusto kong sabihin po sa inyo, na may nagmamahal po sa inyo. At sinabi po ito sa John 3:16. Nasabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kahit ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yes po, tama po narinig ninyo. Ito po ay ayon sa salita ng Diyos na kayo po ay mahal ng Diyos. Ang sanlibutan po ay mahal ng Diyos. May nagmamahal po sa atin. Ang walang iba kung hindi ang ating Panginoon. So ang tanong ko lang po sa inyo, kung ikaw ba ay nandun ngayon sa harapan ng Diyos, ang tanong ko po, bakit ka papapasukin ng Diyos sa kalangitan? So naisip niyo po ba yan minsan? Ano bang dahilan bakit ka papapasukin ng Diyos sa kalangitan? So kung hindi mo alam yan, kapatid, kasama, kaibigan, ito na yung tamang panahon, tamang oras na marinig mo ang mabuting balita. So alam niyo po ba na ang ating Panginoong Hesus, nagsabi po siya sa John 14:6, nasabi niya, si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. So, ang ibig sabihin po, tayo pong lahat ay pupunta po sa kabilang buhay. Pero isa lamang po ang tanging daan. Iisa lang ang daan. Si Jesus lamang po, sapagkat ito po ay sinabi ng Biblia na si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan ng buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. So alam mo ba, kapatid, na lahat tayo ay nagkasala. Yes, ikaw at ako ay nagkasala. Sapagkat ito ay sinabi sa Romans 3:23, lahat ay nagkasala at wala ni sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ito rin nasusulat sa Roma 3:10, ayon sa nasusulat, walang matuwid kahit isa. Yes, kahit po anong kabutihan po natin, kahit ano ang kabaitan natin, hindi po tayo matuwid sa Panginoon. Bakit po? Dahil meron po tayong kasalanan. Kasalanan po ang nagdulot sa ating po pagkakahiwalay sa Diyos. At ang sabi pa rito, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito po ay makikita natin sa Roma 6:23. Sapagkat ang kamatayan ay kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yes, kapatid, yung ating pong kasalanan na magdudulot sa atin ng pangwalang hanggan pagkakahiwalay sa Diyos, pero may good news po eh. Kaya nga po ito yung sinasabi ng Panginoon for today. This is a word of encouragement para sa iyo na nakikinig sa akin, nanonood sa akin. Meron pong kaloob ang Diyos, merong libreng kaloob. Meron siyang regalo sa atin. Buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Pero binayaran ng Panginoon ang iyong kasalanan. Noon pa man, 2,000 years ago. Binayaran na ng Diyos ang kasalanan ng sangkatauhan. Sabi nga sa Romans 5:8, ngunit pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Yan po ang sinasabi ng maraming tao na alam nila na matay si Christ doon sa cross of Calvary dahil sa ating mga kasalanan. Tama po yun, wala pong pagkakamali po doon. At ang sabi nga sa unang Pedro 3:18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa iyo at sa mga makasalanan upang tayo ay makaharap sa Diyos. Yan. Meron pong good news. Ito po yung good news talaga na binayaran na ng Panginoong Hesus ang kasalanan. Pero alam niyo po ba, ito lang masasabi ko, sabi rin ng Bible, hindi lahat tayo na gumagawa ng mabuti ay maliligtas. Yes. Sabi po yan sa Efeso 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob lamang ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Yan po ang kailangan ng sangkatauhan. Yan po ang kailangan mo, kapatid. Yan po ang kailangan ng bawat isa sa atin, ang pananampalataya. Sapagkat kung titignan po natin ang unang verse na binasa po natin, ito po ay sa John 3:16, sabi diyan, ang pag-ibig ng Diyos ay gayon na lamang sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak.
Meron po dun nakalagay na kama na kung sino man daw ang manampalataya sa kanya ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan dahil sa ating mabubuting gawa, kung hindi sa ating pong pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya kailangan tayo manampalataya at sino man mananampalataya kay Kristo Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At itong kaloob ng Panginoon, kailangan natin itong kunin. Ika nga, regalo po ito eh. Kailangan natin magsisi, kailangan natin pagsisihan ng lahat ng nagawa natin, maliit man to o malaki. Wala pong exemption. Kasi itong mabubuting gawa ay hindi po ito makakapagdulot sa atin ng kaligtasan. Kaya po ang good news niyan, meron pong regalo ng Panginoon at yung kailangan lang natin gawin, tanggapin ang regalo ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan. Yes, kahit anong bait po ninyo, kahit anong magagandang gawa, ginagawa niyo sa araw-araw. Yan po ay hindi makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kailangan muna natin magsisi. Pagsisisi po. At tanggapin natin yung biyaya ng Panginoon. Sabi sa Gawa 3:19, sabi dito, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Kailangan natin ng pagsisisi, kailangan natin magbalik loob sa Diyos. Ang tao po ngayon, marami pong lumalayo na sa Panginoon dahil sila ay busy na. Yung pagiging busy niya, yung natutulak sa atin, papalayo sa Panginoon. Kasi nga po tayo ay nabubuhay sa kasalanan. Akala natin okay po tayo pero hindi po tayo okay. Ang tanging makasolusyon lamang po ay ang paglapit natin sa ating Diyos. So kailangan natin tanggapin muna ang ating Panginoon bilang tagapagligtas. Kailangan natin siyang angkinin, kailangan natin kunin yung regalo. Sinabi po sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay bibigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So hindi lamang po isang anak ng Diyos, hindi lamang si Jesucristo, tayo po ay pwedeng maging anak ng Diyos. In other term po, meron tayong opportunity to be adopted bilang mga anak ng Diyos. Dahil po sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung sino man daw ang tumanggap kay Kristo at mamampalataya kay Kristo, bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Panginoon. So kailangan din nating sumuko kay Jesus bilang Diyos. Hindi lang tayo kailangan magsisi, hindi lang kailangan tayo manampalataya, kailangan natin isuko ang ating buhay sa ating Panginoon bilang siya ang Diyos, bilang siya ang ating tagapagligtas. Sabi dito sa Roma 10:9, kung ipapayag ninyo sa inyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso o kang sasampalataya sa Kanya na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka kapatid. Kaya itong magandang balita na ito ay para sa iyo at para sa akin. At ang lahat ng mga nanonood, lahat po tayo minahal ng Panginoon. Gumawa siya ng solusyon sa napakalaking problema po natin. Kaya kailangan natin ipahayag, sumunod, sumuko kay Kristo Jesus bilang siya ang ating Panginoon at manampalataya tayo sa Kanya. At ang sabi nga po dito sa Roma, tayo ay maliligtas. Kailangan natin ng kaligtasan muna. Kailangan natin malaman na merong mangwalang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos. So kailangan natin tanggapin itong mabuting balitang ito nang sa ganun magkaroon tayo ng pagbabago. Because hindi natin makukuha yung real purpose ng buhay po natin kung hindi natin gagawin itong first step na to. Kailangan magkaroon tayo ng relationship sa Creator natin. Kaya kapatid, itong challenge ko sa inyo. May pinagdadaanan ka ngayon. Lunes na Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, maaaring lahat ng araw na yan. May pagdadaanan ka mga suliranin, problema mabibigat, at maaaring hindi mo maintindihan kung paano mo susolusyonan yan. Pero kailangan mo munang tanggapin ng ating Panginoon. Kailangan mo munang ma-realize, i-acknowledge si Jesus Christ na siya yung tanging magpapabago ng iyong buhay at bibigyan ka ng solusyon sa iyong mga hinaharap na problema. Dahil kung wala yan, maniwala ka, hindi mo kakayanin mag-isa ang sitwasyon. Ikaw ay may stress lamang, ikaw ay magkakasakit lamang, maubusan ka ng mga pera, lahat ng mga inipon mo, kailangan mo munang isuko ang iyong buhay kay Kristo. Sa pagsuko mo, kapatid, na ikaw nanonood sa akin, kailangan mong isipin na ikaw ay nagkasala, nagkaroon ka ng pagkukulang. Yes, maaaring hindi ka naging masama, sobrang sama, pero may pagkukulang tayo sa Diyos sapagkat walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya ito yung challenge ko sa iyo, kapatid. Pwede kang manalangin. Aminin mo muna yung kakulangan mo at kailangan mo ng tulong. Kailangan mo ng tagapagligtas. Ano man ang sitwasyon, higit sa lahat ang ating buhay. So gagawin po natin ito ngayong araw na to
sa pagsuko natin sa Diyos at iko-confess natin na si Jesus siya na pong magiging tagapagligtas natin, siya na pong ating hari at tayo susunod sa Kanya. So kapatid, kung ikaw ay na-challenge, i-inviting kita na manalangin sa oras na ito. Sumunod ka lamang sa maikling panalangin. Panginoong Hesus, nagpapasalamat po ako sa inyong mabuting balita na ipinahayag ngayon. Nagpapasalamat ako na kung sino man ang manampalataya sa iyo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, ako po ay nagkasala. Ako po ay nagkamali. Ako po ay may pagkukulang. Humihingi po ako ng tawad sa iyo. At sa oras na ito, sinusuko ko po sa iyo ang aking buhay. Kailangan ko po ang inyong kaligtasan. Kailangan ko po kayo sa aking buhay upang masolusyonan ang lahat ng aking pinagdadaanan at pagdurusa. Tulungan niyo po ako. Sa pagsuko ko po sa inyo, ina-acknowledge kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po. Sulat niyo po, Panginoon, ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Sinasamba kita at pinupuri sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kapatid, kino-congratulate kita dahil kung ikaw ay taimtim na nanalangin yan, ang tawag na sa iyo, ikaw ay anak ng Diyos. Sapagkat sino man naman ang palataya sa Panginoong Hesus, tawagin siyang Diyos at ikaw ay tumanggap bilang tagapagligtas niya, ay kapatid, ikaw ngayon ay may authority na tawaging anak ng Diyos. So maraming salamat sa iyong pagsubaybay sa araw na ito. At dalangin ko na ikaw ay patuloy na sumubaybay sa aking vlog everyday para ikaw ay patuloy na ma-encourage, patuloy ka makarinig ng mabuting balita ng Panginoon, at patuloy na lumago ang iyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po and have a good day.